Napansin mo bang parang nandyan siya sa'yo, pero parang may parte ng puso niyang hindi pa buo para sa'yo? Na kahit kayo na, may mga sandaling parang iba pa rin ang laman ng isip niya. Tanong, paano mo malalaman kung hindi pa siya tuluyang naka-move on, at paano ka dapat kumilos bilang isang stoic man? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 malinaw na senyales na hindi pa tuluyang emotionally detached ang babae sa kanyang ex, at kung paano mo ito haharapin ayon sa Stoic philosophy. Ayon sa Stoicism, you have power over your mind, not outside events. Ibig sabihin, hindi mo kontrolado kung ano pa ang nararamdaman ng isang tao para sa nakaraan niya. Ang tanging kontrolado mo ay kung paano mo ito tatanggapin, at kung paano mo ipagpapatuloy ang sarili mo ng may dignidad at kalma. Kung may mga palatandaan na hindi pa siya tuluyang nakabitaw sa ex niya, ang layunin mo ay hindi para patunayan ang sarili mo, kundi para manatiling totoo sa kung anong deserve mong emosyonal na kapayapaan. Kaya eto na ang 5 signs na emotionally attached pa rin siya sa ex niya, ayon sa Stoicism. Sign 1. Madalas pa rin niyang banggitin ang ex niya, kahit hindi mo tinatanong. Ang babae na tuluyan ng naka-move on ay hindi na kailangang ikwento o i-compare ang kasalukuyan sa nakaraan. Pero kapag kahit simpleng topic lang, nauuwi pa rin siya dati ganito, o, yung ex ko kasi dati, malinaw na senyales iyon na emotionally present pa rin ang ex sa isip niya. Ayon kay Epictetus, what upsets people is not things themselves, but their judgments about things. Ibig sabihin, hindi mismo yung ex ang problema, kundi yung hindi pa niya natatanggap ang mga emosyon na naiwan doon. Bilang stoic man, hindi mo kailangang sumagot ng selos o galit. Manahimik ka, obserbahan mo, dahil ang reaksyon niya sa katahimikan mo ang magbubunyag ng totoo, kung nagsasalita siya dahil di pa siya healed, o dahil gusto lang niyang i-trigger ang ego mo. Sign 2. Nakikipag-contact pa rin siya sa ex niya, as friends. Ito ang madalas na naririnig na linya. Friends lang kami, wala nang mali siya. Pero tanong, bakit kailangan pa ng connection kung tapos na talaga? Sa Stoic mindset, may malinaw na prinsipyo. Cut away the unnecessary so that peace may enter. Kung pinapayagan pa rin niyang manatili sa buhay niya ang ex, ibig sabihin hindi pa siya handang isara ang pinto ng nakaraan. Hindi mo kailangang pilitin siyang putulin ito. Pero kailangan mong maging malinaw sa sarili mo, ang respeto ay hindi nakukuha sa pagpapasensya ng walang hanggan. Ang stoic man ay hindi nagbabanta, pero marunong magtakda ng boundary. Tahimik, kalma, pero malinaw. Kung gusto mong mapanatili ako, kailangan mong iwan yung mga bagay na hindi nakabilang sa ngayon. Sign 3. Pinuprotektahan niya ang ex niya kahit wala naman dahilan. Kapag napansin mong bigla siyang defensive kapag napag-uusapan ng ex, tipong sinasabing, hindi naman siya masamang tao, o, kasi mahirap lang talaga yung pinagdadaanan namin noon. Ibig sabihin, may emotional empathy pa rin siyang nakatali sa kanya. Ayon kay Marcus Aurelius, the soul becomes dyed with the color of its thoughts. Kung madalas pa rin niyang iniisip ang ex niya, kung pinuprotektahan pa rin niya ito sa mga usapan, ibig sabihin, yung emosyon niya ay hindi pa tuluyang napapalitan ng bago. Bilang stoic man, hindi mo kailangang sirain ang image ng ex niya para makuha ang validation niya. Hindi mo kailangang patunayan na mas magaling ka. Dahil ang tao na buo ang pag-iisip ay hindi kailangang ikumpara ang sarili sa sinumang tapos na. Ang kailangan lang ay kalmadong pagdistansya kapag alam mong may unresolved connection pa siya. Sign 4. Hindi pa rin niya kayang pakinggan ang pangalan ng ex niya nang walang emosyon. Subukan mong banggitin sa simpleng usapan ang pangalan ng ex niya, at obserbahan. Kung nag-iba ang tono niya, kung nagliwanag ang mata, o kung bigla siyang naging uneasy, may emosyon pa yang nakakabit doon. Ayon kay Seneca, he who is brave is free. At kung hindi pa rin siya malaya sa emosyon ng nakaraan, ibig sabihin, hindi pa siya buo. At isang lalaking stoic ang hindi nag-aalaga ng taong hindi pa marunong maghilam. Hindi dahil walang empathy, kundi dahil alam niyang hindi mo pwedeng buuin ang taong ayaw pang bumitaw sa sirang bahagi ng sarili niya. Kaya huwag mong pilitin.
Hayaan mong siya mismo ang makaramdam ng kakulangan ng kapayapaan habang pinipilit niyang ikulong ang sarili sa nakaraan. Sa dulo, ang Stoic man ay hindi kailangang ipilit ang sarili sa pusong hindi pa handang magmahal ng buo. Sign 5. May mga bagay siyang itinatago sa iyo tungkol sa ex niya. Kapag napansin mong ayaw niyang pag-usapan ang ilang detalye, na parang may mga mensahe o interaction silang hindi niya binabanggit, malinaw na may parte ng emosyon niya na hindi pa niya kayang ilantad. Ang Stoic view dito, no man is free who is not master of himself. At kung hindi niya kayang maging transparent sa iyo, ibig sabihin hindi pa niya hawak ang sarili niyang emosyon. Huwag kang magmakaawa para malaman ang totoo. Ang totoo, kusayang lalabas sa katahimikan mo. Sa kung paano siya mag-react sa kalmadong paglayo mo. Ang Stoic man ay hindi nag-i-invest sa pagdududa, nag-i-invest siya sa katotohanan. At kung sa katahimikan mo, mas nagiging defensive siya, alam mo na ang sagot, may parte pa siya ng puso niyang nakatali sa nakaraan. Kung nararamdaman mong emotionally attached pa rin siya sa ex niya, ang unang gagawin mo ay hindi magalit, kundi umupo sa katotohanan. Hindi mo kontrolado kung kailan siya maghihilom. Pero kontrolado mo kung hanggang kailan mo kayang maghintay. Sabi ni Marcus Aurelius, accept whatever comes to you woven in the pattern of your destiny, for what could more aptly fit your needs. Kung meant kayo, babalik siya ng buo. Kung hindi, mawawala siya, pero iiwan kanyang mas matatag, mas disiplinado, mas stoic. Ang tunay na Stoic man ay hindi natatakot mawalan ng relasyon, dahil hindi niya kailanman mawawala ang sarili niya.